welcome you, Holy Spirit. Take over in my life, Holy Spirit. Come. Take over in my life. Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isang pinagpalang araw po ng Martes, ang aming muling bati sa inyong lahat na nakikinig sa impilang pinagpala. Ito po ang DWXI 1314 kHz sa pita ng inyong mga radio. Sa lahat ng mga nakalagon sa internet, sa YouTube channel ng Delta Broadcasting. Isang napagandang umaga. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother Rex America in the Philippines. Welcome the presence of the Holy Spirit. Amen. At patuloy pong dumadalo sa atin ng biyaya ng magandang umaga. Brother Chico Yes. po, makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Amen. At sa ating punong lingkod At at syempre, sa pamilya niya, magandang umaga po sa ating minamahal na Good punong morning po. lingkod. Brother Mike, Sister Valen, sa inyong mga anak, mga apo at sa buong tahanan nyo. at syempre sa lahat ng mga kapatid nating inaabot ng himpilang pinagpala. Yes. Lalo kayong pagpalain ni Yahweh Shaddai. Sa ating mga kasamahan, mga preachers, mga elders, at saka lahat ng mga nanunungkulan dito po sa El Shaddai Ministry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good Sa morning ating po. pong technical side, andyan ang magiting na Batang-bata. technician, batang-bata. Yan, wala pang buhok. Yan. Si Brother Loreto Mancio. Ayan. So, tayo dumako na po sa napakagandang balita ng Panginoon. Ang ating gospel is taken from Matthew chapter 18 verses 1 to 5, then verse 10, 12 to 14. Matthew chapter 18 verses 1 to 5, then verse 10, then 12 to 14. At ito ang sinasabi ng kanyang salita. At the time the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child, set the child in the midst of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives such a child in my name receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, their angels in heaven continually see the face of the Heavenly Father. What do you think of this? If someone has 100 sheep, and one of them strays, won't he leave the 99 on the hillside and go to look for the stray one? And I tell you, when he finally finds it, he is more pleased about it than about the 99 that did not go astray. It is the same with your Father in heaven. Your Father in heaven doesn't want even one of these little ones to perish." The Gospel of the Lord Jesus Christ. Sa wikang Pilipino, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kailang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman,
hindi kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ayan na naman, Brother Che, napaganda ng ating pag-uusapan. Ano ang connection nito, Brother Che? Isipin mo yung sino yung pinakadakila and then ipinasok yung talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. Mhm. Mm. Matindi ito. Mm-mm. Kasi pinakadakila, ang tanong ng mga alagad ay bago sila nagtanong, ito yung pangyayari kung saan ay alam natin nagbagong anyo ang ating Panginoon at pagkatapos ay nagpagaling din siya at pinalaya ang isang inaalihan ng Diablo. And then ipinahayag niya ang tungkol sa kanyang kamatayan. And then syempre pati yung provision ng pagbabayad ng buwis. Aba, kakaiba ito. Kakaiba ito. Kaya naiwawari lang talaga na maitatayo nga ang paghahari ng Panginoon. Pero ang kalang ini-expect ay isang political kingdom. Kaya nagtanong, sino kaya ang mapipiling pinamagaling sa kabinete? Diba? The greatest. Hindi man binabagit yung kabinete. Pero yun ang gustong tukuyin, tatayo ng mga pinakadakilang alagad. The greatest in the kingdom. Kaharian. Pero itong pasagot ng ating Panginoon, nagbigay siya ng isang halimbawa, tinawag isang bata at pinatayo sa harapan ng mga alagad. At ang sabi, pag di kayo nagbago at di kayo tumulad ng batang ito, yan. Ibig sabihin ay pinakita niya yung connection kasi doon sa nawawalang tupe. Ang pinakadakila naman talaga yung taong matapos magkasala ay inamin ang pagkukulang niya, nagpakumbaba sa panang Panginoon tulad ng isang bata, mababa ang kalooban. Yes, amen. Maganda nga yung pagkakabanggit mo, napapanahon. Napapanahon. Oo, kasi ito, ang akala nila, ang Panginoon ay magtatayo ng isang kaharian dito sa lupa, Brother Che. Pero siyempre, ang Panginoon naman, nagsasalita siya spiritually, kaya ang tinutukoy niya naman ay ang kaharian sa langit. Kaya makikita mo, ang mga alagad ay nag-iisip na agad kung sino yung pinakadakila. Kasi kung sino yung dakila na mapipili ng Panginoon, baka siya ang pamahalain sa pinakamataas na posisyon. So, yun ang nasa isip nila. Ganyan naman ang tao, di ba? Ang tao kasi, siyempre, iniisip niya yung pansarili sometimes, madalas yun, Brother Che. Kaya, makikita natin ano ang sinabi ng Panginoon. Sinabi mo nga, tinawag niya ang isang bata, at pinatayo sa gitna nila at sinabi, ito maganda, Brother Che, sabi niya rito, napaganda yung sinabi niya ng Panginoon, sabi rito, tandaan ninyo. Yung pagkakasulat kasi, yung malaki capital letter, yung letter T, pagkatapos dun sa ninyo, ay nilagyan ng anong tawag doon, yung dalawang tudlok, Brother Che, So, ibig sabihin, ito yung mahalaga. It's very important na tingnan natin kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Sabi niya, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yung pinakadakila, yung magiging dakila, at yung karapat-dapat ay maliban na ang tao ay magbago. Yun nga, sabi mo doon sa connection na yung nawawalang tupa kasi kaya nawawala suwail, naliligaw, nawawala, hindi nagbabago. Kaya ang connection dito, kailangan yung pagbabalik loob at pagbabago ng isang tao para maituring siyang dakila sa harapan ng Diyos, Brother Che. Siyempre, kahit sa panahon ito, marami tayong hinahanap na taong the great. Pati nga sa history, ating kinukuha sa history, yung mga dakilang tao. Yun. Sa atin mayroon dito Oo. Dakila. Pamilyang dakila yun. Pamilya ni Brother Nestor yun. Sa Ilocos. Binabati natin si Brother Nestor. Yan, congratulations sa iyong misyon. Ayan, talagang kitang-kita natin, talagang paglilingkod sa Panginoon. Kadakilaan at talaga. Ito naman talaga ang isa sa mga hinihiling ng Panginoon na paglilingkod. Of course, paglilingkod na wala namang ibang motibo kundi luwalhatiin ng Panginoon.
no, Mm-mm. na may kababaan ng loob. Mm-mm. Pagpapakumbaba, sarapan ng paglingkuran siya, hindi paglingkuran ng ibang espiritu sa mundong ito, Oo. kundi ang Oo. Panginoon mismo sa Mm-mm. ating buhay. At ito talaga, taong mapagpakumbaba at taong tulad ng Panginoon, no. Ang bata kasi siyempre may mababang kalooban yan. Yes, Brother Che. Yung humble and meek, no. Yung Mm-mm. pag-isip na meek, maamo. Mm-mm. At itong gusto natin ng Panginoon sa atin, tayo tumulad sa Kanya, bagamat siya Diyos, Mm-mm. hindi nagpit na kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang Mm-mm. kanyang pagka-Diyos at nakipamayan sa tao. Mm-mm. At nagpakita din naman ng bukod sa kababaan ng loob ay kaamuan. Yes. Ito naman Mm-mm. talagang gusto ng ating Panginoon. Part of His goodness. Bagay ng kanyang kabutihan at pagiging dakila. Mm-mm. Yun ang maganda, yung sagot doon sa tanong ng mga alagad, sino po ang pinakadakila, ano? So ang magiging dakila lamang sa harapan ng Diyos, siyempre walang ibang dadakila sa Panginoon. Siyempre siya yung talagang dakila na tinutukoy, pero yung at least yung makasusunod sa kadakilaan ng Panginoon ay sino ba? So, sabi ng Panginoon dito, tandaan ninyo, maliban na kayo ay magbago. Napakahalaga yung pagbabago kasi yun. Changes, kahit nga sa ating bayan, gusto natin ng pagbabago, Kaya maraming mga tao na gumagawa ng mabuti at yung iba naman gumagawa ng hindi tama, Pero mahalaga sa tao yung pagbabago, Brother Che. Kaya nga doon sa pagbabago na, kasi all have sinned, eh. Lahat ay nagkasala, lahat ay mayroong kapintasan, walang po pwedeng magsabi, siya ay matuwid, siya ay ganito, ganyan, Wala kasi lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, dahil tayong lahat ay mayroong putik, lahat tayo ay may kasalanan, lahat tayo ay naging masama, kailangan nating magbago. Kaya sabi ng Panginoon rito, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, kasi ang tao, pag nagbago, ang kasunod doon ay pagiging mababang kalooban. Siyempre. Kasi hindi makikita yung kababaan ng loob hanggat hindi nagbabago ang tao, Brother Che. At matisi sa isang kalagayang talagang may danger na maibagsak ang kanyang buhay. Ang nagpapakataas ay Iyon, sinabi ni Jesus yan. Panginoon. At ito naman, ang pagiging dakila kasi sa kaharian ng Panginoon ay di lamang ito basta-basta tayo ay sumasama sa gawain. Di lamang ito yung basta-basta tayo ay nagsisimba. Bagamat ito yung mga mahalaga sa atin. No? Kundi ito'y laging kasama ang ating siyempre pananagutan sa isa't isa. Yes, Kasi may sinasabi na sa utos ng Panginoon, love God ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin ang ating kapwa. Yes, Tulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. No? At siyempre, involved dito lagi yung pagpapakasakit. Pagpapakasakit at siyempre naunawaan ang kanyang pananagutan sa kapwa. Responsibilidad. Yes, Brother Kasi Che. baka naman tayo ay sinasabi na tayo mga anak ng Diyos. Sinasabi tayo mga binyagan. Sinasabi na tayo mga Kristiyano. Ginagawa ba natin yung inaasahan ng Panginoon sa atin bilang kaisa niya? Bilang Kristiyano, bilang binyagan? Nakikita ba ito sa atin? Yes. Dapat nakikita sa atin at handang managot, Dapat. handang magsakripisyo, handang magpakasakit at ibaba ang kanyang sarili para sa mga nangangailangan. Kaya maliwanag yung sinasabi ni John the Evangelist. Sabi ng John chapter 3 verse 3, di ba, Unless a man is born again. Sa original translation kasi dyan ay unless a man is born from above. Yung ibig sabihin ng above kasi yung espiritu. Yung espiritu natin, unless a man is born again, you cannot enter the kingdom of God. So, yun yung pagbabago kasi. Kailan nagbabago ang tao? Maliban na ma-encounter natin ang Panginoon. Yun yung pagbabago, yung pagiging born again kasi, yung malibang ang tao ipanganak sa espiritu. Yung sabi nga ni Nicodemo, di ba, paano may papanganak ang tao kung malaki na siya, papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina? Hindi nauunawaan kasi ang tinutukoy ni Kristo ay yung pagbabago ng tao sa pamamagitan ng pagsilang muli sa kanyang espiritual na pamumuhay. So mahalaga kasi yung pagbabago. Kaya nga,
kahit na sino pa ang piliin nating mga tao, unless na ang tao'y magbago, dun lang magiging karapat-dapat. Kasi ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos ay yung may pagbabago. Sabi nga, it is the evidence that we are truly saved. Ang tunay na ebidensya na ang tao'y ligtas ay nakikita yung, kaya nga sabi mo, galing sa transfiguration ng Panginoon. So sa tao naman, transformation. Kailangan may pagbabago, may transformation ang tao dapat para ikaw ay maging karapat-dapat o maging dakila sa harapan ng Diyos. At yun po ang nais ng Panginoon. Kasi pag nagbago ang tao, susunod na yung mga qualities niya, being humble, being obedient, being submissive, doon napapasok yon. Kasi hindi yun mangyayari unless na ang tao ay magbago, Brother Che. At yung mahalaga sa pagbabago ay yung pakikipag-isa kay Kristo. Amen. 2 Corinthians Amen. 5:17. At bilang nakikipag-isa kay Kristo Jesus ay binanggit natin kayo na sa introduction Oo. after nung pagbabago niya ng ating Panginoon, nagpalaya siya ng masamang espiritu, ng demonyo. Then pagkatas binanggit niya yung kanyang tungkol sa kanyang kamatayan. Yes, Nagpapaalala sa pagbabago na kinakailangan tayo din ay mamatay ng spiritual ng kamatayan din. Mamatay sa lumang pagkatao, Yes. lumang kalikasan. Yes. Upang matanggap natin ang bagong Amen. buhay na pagkaloob ng Panginoon. Bahagi ng bagong buhay, syempre yung kabaan ng loob. Yes. It is the work of the Holy Spirit within Amen. sa buhay ng isang mananampalataya. At pagka tayo ay nabago na, syempre nakikita na sa atin yung talagang inaasahan ng Panginoon dapat makita sa atin. At ang Panginoon ay talaga namang nagpapakita ng magandang halimbawa. Binanggit mo yung 2 Corinthians, di ba? 5:17. Pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At dahil dyan, tayo ay kung anong kanyang dinaanan, dapat yun ang ating dinadaanan. Yes, Not yes. literally, kundi nagpapakita magandang halimbawa ng humility. Kababaan ng loob. Kasi yung sinabi mo na yung dinadaanan ng Panginoon, kasi sabi ng Panginoon yun sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life, and no one can comes to the Father except through me. Anong ibig sabihin nito? Yung what Jesus showed unto us, His life on this earth nung siya'y magkatawang tao, pinakita na niya yung pagiging, sabi niya, si Kristo naging tunay na tao. Kasi yung pagiging tunay na tao, yun ang ibig sabihin na dapat nating sundan na pagiging bago natin. Kasi tayo naging luma Lumang buhay. Ano yung lumang buhay natin? Madalas narinig natin sa sharing, ang luma ko pong buhay, ganito, ang luma ko pong buhay, Pero nung nakilala nila si Jesus, nung sila'y nakipag-isa kay Kristo, sinasabi ko 2 Corinthians 5:17, ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo ay ano ang nangyayari? Siya ay nagiging bagong nilalang. Wala na niya yung dating pagkatao. Yun yung lumang buhay, yung dating pagkatao. Siya ay bago na. At ang sabi ron, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa verse 18. Ang Diyos ang gumagawa, Brother Che. Oo. Part din ng para mabago ang tao. Kaya lang tayo makipag-isa sa kay Kristo. Sabi nga we cannot change ourselves. Yes. Ating mga sarili. In fact, nakita natin mga patunay ng ating sinasabi. Di natin kayang baguhin. Ilang taon na tayo. At bawat bagong taon, nangangako tayo ng pagbabago. Diba? Sa pagpasok ng bagong taon, ito ang New Year's resolution ko. Resolution kasi every year may resolution. Yan, parang tuwing bagong taon lang ang pagbabago, Bagong taon, bagong buhay. Paglipas ng Enero, bagong buhay pa rin kaya. Ayan, na-inlove kay ganito, na-inlove kay gano'n, na-inlove kay ganyan. Ay, siya ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, maliban na kayo'y magbago. Magbago. Kasi, ang lumang pagkatao natin, huwag na yung ating lumang pagkatao, mga halimbawa ang ating nakita sa ating kapaligiran. For example, sa politika, siraan dito, siraan doon. To be great. Yes. Magsisiraan. To be great, sisirain ang kapwa. Tatapakan ang kapwa para maging dakila lamang. Totoo makilala lamang ng tao. Pero hindi ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaya sabi niya, maliban na kayo magbago. Magtatanim ng galit, espiritu ng galit sa kapwa. Ito ang politika Para magayit sa isa't isa, sa kapwa,
ito'y isang espiritu na nag-aabang sa tao. Natatandaan natin si Cain, nang siya ay maging alipin ng espiritu ng galit. At ang warning sa kanya ng Diyos, mag-ingat ka, sapagkat ang kaaway ay nag-aabang. Nandyan lang. No? Tamang sabi ng 1 Peter 5:7, magbantay kayo sapagkat ang diablo ninyong kaaway ay parang liyong umaatungan, umaali-aligid, maghahanap ng kanyang masisila. Pag di po tayo nag-ingat at di tayo nagbago, ano ho, yung lumang kalikasan ang magte-take over, sabi nga ni Brother Rex, magte-take over sa ating buhay. Yung lumang kalikasan ang magkukontrol, iiras sa ating pagkatao, sa ating damdamin, sa ating pangunawa. Makalamang lang, mananapak. Masagi lang, maghiganti. Yes. Ganti-ganti. Magtatanim ng galit, pero hindi itong nais makita ng Panginoon sa atin. Ang kailangan natin, pagbabago, ang magitan ng ating pag-isa kay Kristo, at nakikita sa atin ang kaubaan ng loob at kaamuan ng buhay. Yes, Brother Che. Sa mga sinabi mo, nakikita ang ebidensya na hindi pa rin nagbago ang isang tao. Kapag puro, yung sinasabi kasi sa John 10:10, sabi rin ng John 10:10, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak at pumatay. So, ang taong gumagawa ng mga paninira, mga ang pinapansin ay yung mga negatibo o anuman, ginagawa para lang i-down ang tao, ito'y trabaho ng diablo. Sabi ng Biblia. Pero sabi doon sa letter B ng John 10:10, na parito ang Panginoon upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi ang tandaan po natin na ang taong binago ng Diyos ay hindi na niya po pwedeng gawin ang sirain ang kanyang kapwa. Hindi na niya magagawa na i-down ang kanyang kapwa. Sa halip ay tutulungan niya. Yung merciful. Bakit ang Panginoon, sabi niya rito, ano ang palagay ninyo? Ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung mawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iiwanan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naliligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. So, ang taong binago ng Diyos ay may pagmamalasakit, Brother Che. May concern. So, makikita mo, hindi pinahalagahan nitong may alaga nito yung 99, sa halip, hinahanap yung iisa. May concern, may malasakit. Ang taong binago ng Diyos, sa halip na manira, sa halip na gumawa ng masama, at i-down ang iyong kapwa, tulungan mo. Amen. Magtulungan. Sa tahanan, nagtutulungan. Sa pamayanan, nagtutulungan. Sa pamahalaan, sa kongregasyon, nagtutulungan. Sa lahat ng area ng buhay. Yan ang ugali ng taong binago ng Diyos, Brother Che. Amen. At inaabot yung nangangailangan. Yes. Kasi, Yes. ito naman talaga ginawa ng Diyos sa atin. Nakita yung pangangailangan ng tao. In fact, ang isa nga sa katawagan ng katangian ng Diyos ay provider. Yes, oo. Jehovah Yahweh Jireh. The Lord is my provider. Yes, Yan Brother ang Diyos, Che. At nakita niya ang dapat isa sa kanyang nais i-provide sa tao ay yung kaligtasan. Yes. Kaligtasan ng tao at para siya ay mabago. Kasi ang tao hanggat diniligtas, hindi ito mababago. Yes, Brother Che. Diba? Kaya ang Panginoon, yan, hinubad niyang kanyang pagka-Diyos, nakipamahay sa tao at nagsakripisyo ng kanyang buhay. Yes, Brother Che. Alang-alang sa atin. At salamat na lang sa Diyos dahil tayo ay naligaw, tayo ay nalayo. Nakita ng Diyos ang ating pangailangan sa ating buhay, sa ating kaluluwa. At siya ay nagsakripisyo, nag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa atin. To be great, hindi natin kayang i-alay ang ating sarili, alang-alang sa Panginoon at sa taong kanyang hinahanap. Iyon ang napakahalaga, Brother Che. Kaya mahalaga yung buhay na pananampalataya. Sabi ni Santiago, di ba? Faith without action is dead. Patay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, maraming mga taong they are proclaiming that they have faith in their hearts. Pero sometimes, minsan, kung talagang may pananampalataya ang tao, dapat ay may
tulad dun sinabi dun, hahanapin yung isa na nawawala. Oo. Iiwanan yung 99. Yung concern, yung malasakit natin sa isa't isa. Kasi yung pangalawang utos, sa pinakadakilang utos ni Kristo ay to love your neighbor as yourself. Diba? Yung unang utos ay to love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. At ang pangalawang utos ay to love your neighbor as yourself. Mhm. At sinama rin ni Jesus. And the greatest word in the summary of the greatest commandments is the power of love. Ba, matindi. Pag-ibig, Brother Che. Mhm. Hindi away eh. Pag-ibig. Iyan ang kailangan natin sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating pamayanan, Brother Che. Pag-ibig eh. Hindi siraan. Hindi puot. Hindi pagtatanim ng galit. Mm-mm. Ayan ang nangyari sa bansang Pilipinas eh. Oo. Ayan, kaya tuloy yun. Galit-galit, galit-galit. Mm-mm. Buti lang minsan may lumapis sa ating minamahal na pulingkod. Yes. Hindi ko nasabihin kung sino. Mm. Pero ang kanyang, natatandaan niyo yung kanyang binanggit. Sabi niya, tanggalin mo na lamang yung binhi ng galit sa makasamahan mo. Mm-mm. Kahit sa puso nila. Kasi kawawa naman yung taong nataniman ng binhi ng galit. Yes, oo. At kasi ito ay magsacycle, Mm-mm. paikot-ikot sa takbo ng panahon. Sa pamilya ganyan lang nangyayari, di ba? Mm-mm. Kapag nagkamali ang isang magulang sa pagtuturo sa anak, Mm-mm. malamang mataniman ito ng galit, espiritu ng Mm-mm. galit. No? Ang tendency ito, magpapasalin itong galit na ito. Magpapalipat-lipat. Kasi binhi, nagbubunga. Pagbubunga, nagsasanga-sanga pa. Oo. Yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, maliban na kayo'y magbago. Mm-mm. Dapat Mahalaga yun. magbago muna. Talaga. Kasi hindi natin mararamdaman ang paghahari, ang pag-iral ng Diyos sa ating Mm-mm. buhay. Mm-mm. Kapag walang pagbabago, kapag Mm-mm. lumang kalikasan pa rin ang laman ng ating puso, Yes. ng ating Yes. karakter, ng ating attitude, ng ating pag-uugali, di Mm-mm. ba? Sama-sama na yan. Puot, galit, hinakit, tampo, kayabangan, Mm-mm. kataasan, loob. Totoo yun. Lahat na ng masamang espiritu, Mm-mm. nagnanakaw ng lahat ng nasa atin. Mm-mm. Ninanakaw ng kaaway. Mm-mm. Di ba? Ang ating magandang ugali, pinapalitan ng pangit na ugali, Mm-mm. pangit na karakter. Hinububog Mm-mm. tayo sa Mm-mm. kakaibang image. Image ng kamunduhan, image ng kaaway. Pero ang Panginoon, pagka tayo naman ay nakapag-isa sa Kanya, binabago tayo. Di man biglaan, narating awitin na binabago tayo araw-araw. Amen. At habang tayo binabago araw-araw, mayroon tayong prosesong pinagdadaanan. Mm-mm. Pero itong maganda, unti-unti tayong natututong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tulad ngayon, Mm-mm. maraming natin nakikita, no? Taong may kataasan loob, nakikita natin kababaan ng loob, pagpapakumbaba. Tumatawag, nagsusumamo sa Panginoon na pagalingin, palayain sa kahirapan, Mm-mm. sa masamang nararamdaman, di ba? Mm-mm. Nakikita ito ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Magpakumbaba lang tayo sa Kanya. Yes, Brother Che. At saka, naalala mo yung golden rule? No? Ano ang sinabi ng golden rule, Brother Che? Gawin mo. Kung ano Kung ano. yung ayaw mong, di ba? Oh, Ano, Kung anong ayaw mong gawin sa iyo, oh, wag mong gawin sa iba. Di ba, no? Parang kanta yun. Di ba? Yun nga, kinanta yun eh, di ba? Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. No. Para rin naman yung sinasabi na kung gusto mong ikay mahalin, ikaw muna ang magmahal. No? Gusto mong magbago ang iyong tahanan, ikaw muna ang magbago. Gusto mong magbago ang iyong buong sambahayan, ipakita mo na ikaw ay nagbago. Sabi nga, you cannot give what you do not have, di ba? Makikita natin, kung gusto nating magbago ang ating bayan, tayo muna ang magbago. Ipakita natin na tayo'y binago ng Diyos dahil ang nakikita ngayon ay katangian ng hindi binago eh. Ang nakikita ngayon sa mga tao ay katangian ng mga taong hindi binago ng Diyos. Kasi ang taong binago ng Diyos, ang nangingibabaw ay pag-ibig, Brother Che. Love. Kaya nga sinabi natin yung greatest commandments, Kasi ang tunay na may pananampalataya ay talagang binago ng Diyos. Sabi rito sa Efeso chapter 2, di ba? Sabi rito, Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, it's a grace of God,
ay naligtas kayo sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Isipin mo, wala tayong maipagmamalaki, Brother Che. Kaya lumalabas sa ating sarili, kayabangan na lang. Kung sinabi natin, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, puro ganun na lang. Mhm. O wala yung love. Dapat may love. Kaya nagkakagulo ang tahanan minsan, ang bahay, dahil sa ganong ugali ng tao. Kasi nakikita, hindi ugali ng binago ng Diyos. Kailangan yung ugali ng binago ng Panginoon. Oo, kasi pag hindi nga nabago, panay ang comparing, Mm-mm. kasunod ng comparing, complaining. Yes, yes. Diba? Comparing and complaining. Mabuti Mm-mm. pa sa ginto noon, mabuti pa si ganyan, Mm-mm. di ba? Diba? Ay, panay comparing. Pero ang Panginoon naman ay talagang hangad sa atin talagang magbago. Yes. Ang to be great in the kingdom of God ay Mm-mm. binanggit mo yung love, di ba? Mapagmahal. At di naman mapagmahal, mapagtiwala. Yes. Nagtitiwala sa Ama, Mm-mm. nagtitiwala sa bawat bahagi ng pamilya. Nabanggit mo mapagtiwala, 'di ba? May portion ng Biblia puno mapagtiwala, puno ng pag-asa yata yun. Oh, sabi ng At 1 Corinthians nagtitiyaga. 13. Nagtitiyaga hanggang wakas. Diba? Dinidipan yung love. Oo. Yun yung love. May tiwala. Yun sa 1 Corinthians 13, di ba? At tayo naman sa Ama ay siyempre dahil binabago tayo, nagtitiwala sa kanyang ginagawa sa atin. Oo. Di ba? Kasi naunawaan natin ang Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang managmamahal sa Kanya. Di ba? Ang managmamahal sa Kanya. At pagkataas ay kasunod doon Ang mga tinawag ay sa Kanyang panukala sa kanilang sa kabubuti. Tinatawag din ng ating Panginoon upang tayo ay mabago. At part ng Kanyang pagbabago sa atin, bagamat yung isang proseso, ay para naman sa ating kabubuti. Kahit na tayo dumadaan ng tila baga bigat ng proseso, ay magtiwala lang tayo sapagkat ito para sa ating kabubuti. Oo, mahalaga yun, Brother Che, sa ikabubuti, maraming nag-iisip, bakit gano'n, no? Kung may Diyos, ay bakit pinahintulutan ito? Kung may Diyos, pwede namang ang mawala ay yung masama. Bakit ang namamatay ay yung mabubuti? Di ba? Parang gano'n yung mga question ng mga ibang tao, yun nga yung sagot, sabi mo, sa Romans 8:28, in all things, God works for the good, for those who love Him. Yan. Sa mga taong nagmamahal sa Diyos. So, ang susi para doon, yung nagmamahal ka sa Diyos. At ang taong nagmamahal sa Diyos ay nai-express mo yon sa pagmamahal sa iyong kapwa. Sabi ng Panginoon, whatever you did to the least of your brother or sisters, you did it unto me. Kaya doon makikita ang tunay na binago ng Diyos. Yung instead na maghasik ng sama ng loob, instead na maghasik ng galit, puot at hinanakit, instead na maghasik ng rebellion, ay ang kaniyang hinahasik ay pag-ibig, pagmamahal, concern, malasakit. Tulad ng sinabi sa gospel natin, iiwan ang 99, hahanapin ng isang nawawala. Kagaya ng sinabi sa gospel natin, pag hindi kayo tumulad sa bata, at di nagbago, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit, Brother Che. Matindi yan. Babala, naalala ko yung binanggit mong love Ang sabi ng 1 Corinthians. Ulit sabihin mo, maganda yun Love, ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Pagka ang tao naman ay may totoong pagmamahal, tunay na pagmamahal, kahit na siya ay sinisiraan na, nagsasakripisyo pa rin. Kahit na siya inaayawan na, sakripisyo pa rin. Pagmamahal pa rin. Kasi itong talagang pinakadakila na sa ugali ng tao na gustong makita ng Diyos at mapagmahal dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yes, Brother Che. Mapagmahal kahit na siya ay inaalipusta, pagmamahal pa rin. Yes. Diba? Kahit na minamaliit, pagmamahal pa rin. Yes, Brother Kahit Che. na inaayawan na, pagmamahal pa rin. Amen. Diba? Amen. Ano pa?
Oo. Marami. Ay, Pagmamahal pa rin ang kanyang pinapairal. Kanyang- Hindi hatred, oo. hindi suklam. Yes, Brother Hindi Che. puot, Oo. kundi pag-ibig ang kanyang pinapangibabaw Mm-mm. sa kanyang puso. Iyan ang ebidensya ng binago ng Diyos, ano? Amen. Kaya nga nung dumating si Kristo, ano, binago niya yung ano yung turo niya eh. Sa Oo. halip sa Old Testament ay ngipin sa ngipin, mata sa Oo. mata, suntukan kung suntukan talaga, ano? Eh ano ang sabi ng Panginoon, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ba, matindi. Kapag kinuhang yung baro, ibigay mo pati ang yung balabal. Oh, Oo. di ba? Oh, may sasabihin ka eh. Uso pa ba yung balabal ngayon? Uso pa rin ngayon eh. Uso pa. Ang Hindi, mahalaga yan kasi ay sa ano sa Israel ganyan ang mga ano may mga balabal eh. ang pandaig natin, hindi Mm-mm. kasamaan kundi kabutihan. Oo. Basahin nga natin yung sinasabi natin. 1 Corinthians 13 verse 4. Sige. Sabi rito, ang pag-ibig ay matyaga. Kasi sabi mo kanina, God is love, ano? Kung ang Diyos ay nasa puso natin, ito dapat ang makikita sa atin. Mhm. Ha? Ang pag-ibig niya ay matyaga. Ano? Ay magtiyaga muna tayo. Huwag natin hanapin agad ang ganap na pagbabago ng mister mo. Huwag mo Oo. hanapin. Huwag mo agad hanapin yung pagbabago ng misis mo. Oo. Huwag mo agad hanapin yung pagbabago ng tahanan mo. Oo. Huwag mo agad hanapin ang pagbabago sa bayan mo. Mhm. Yun, ipakita mo munang may pag-ibig ka. Sabi ron, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Isipin mo yun, hindi nagtatanim, hindi ba ini-stack sa puso? Ano? Oo. Sabi ron, ha? Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang Yun. pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, Mhm. puno ng pag-asa, Matindi. at nagtitiyaga Hanggang. hanggang matapos ang COVID-19. Matindi ano. Ayan, may karugtong pa. O ano pa? Matatapos ang kakayahang magpahayag ng Mm. salita ng Diyos. Oo. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mm. Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hallelujah to the Matindi. Lamb. Hindi pa lubos ang aking kaalaman at kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Matindi ito. Mm-mm. Dako tayo sa verse 13. O ano sabi, Sa Brother verse Che? 13, ang tatlong ito'y nananatili. Oo. Ang panampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pinakadakila. Kasi Pinakadakila. ang tinutukoy ay si Jesus. Oh, Ang Diyos. Ang oh, pinakadakila. pinakadakila. At kailan nagiging dakila ang isang tao? Kapag nagbago siya, dahil ang tao pag nagbago, mananahan ang Espiritu ng Diyos sa kanilang puso. Matindi, no? Brother Che. Kaya pala narinig ko yung lyrics ng isang awitin. Oh, Ito anong na sabi? awitin, tutulain ko na lang. Anong sabi, Brother Che? Love is so many splendid. Maganda things. yan kung ating susubukan. Ano? Parang nakakatuwa. Ano? Love is a many splendid thing. Ayun. Hanggang doon lang naman yun. Hindi ko na alam, brother. Ganon kabuti ang Diyos. Ano? Ito ang Diyos talaga. Ganon kadakila. Ano? Sana tandaan po natin, ano? Sana tayong yung inihasik ng Diyos na mabuting binhi. Kasi sinabayan ng dyablo ang Panginoon nung naghahasik. Kaya naghasik din ang dyablo ng masamang binhi. Nawa tayo ay hindi doon sa masamang binhi, Brother Che. Nawa doon sa mabuting binhi tayo. Ang pinakadakila. Ang dakil. Di ba? No? Pag-ibig. Iyon, Brother Che. Kasi tinan mo, doon sa parable, di ba? No? Makikita mo, nung tumubo yung dawag, dawag. Yung dawag ay sinisira yung mga mabubuting halaman, Ganyan ang ang dawag, yung sinisira yung mabubuti, ibabagsak hanggat maaari yung mister mo. Sisira. Wag na- Ako nakasabay ng ganun eh. Meron ba nun? Nung wala pang COVID, nakasabay ko, babae, katabi niya yung siguro ay office mate niya yun, na lalaki. Tapos,
ang kinukwento nung babae, yung mister niya, sinisiraan niya doon sa office mate niyang lalaki. Ay, sabi, ang samang ugali nun, ano? Siraan mo, pinag-isa kayo ng Diyos, isa na lang kayo, tapos sisiraan mo, katabi mo paggabi, ha? Pag nasa Oo. motor, kapag may COVID, may pagitan kayong plastic, pero pagdating sa tahanan, magkatabi kayo. Oh, matindi, ano. Oh, Eh, tapos sisiraan mo. Oh, meron naman, nasunog ng itlog na niluto ni Mrs. Ano? Si, Oh, wag mo nang, pambira naman. Itlog lang naman yan eh. Di ba? pwede naman palitan, ano? Pwede yung palitan ng ibang itlog eh. Oh, ayan. Mandami pang mga bagay na di naman dapat ikasama ng loob. Di ba? Kung ikasama man loob, ay huwag piliin ng sama ng loob. Yes, Yung Brother Che. magalit. Nagkagalit pa rin talaga ang tao sa totoo Oo. lang. Pero hindi naman ibig sabihin na okay na yun. Oo. Ang purpose naman doon ay para may ma-overcome tayo. Oo. We can overcome anger Oo. or hatred kung ang ating pipiliin na pangtapat sa galit at hinanakit sa ating kapwa ay Ay, love. Ayan, Brother pag-ibig. Che. Yun. Ayun. Meron tayo niyan eh. Oo, ano Sabi yun? ng Romans 5:5, Anong sabi? hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa Amen. sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinusa sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo. Amen. Meron Kaya, tayo niyan. kaya yun mga kapatid, Brother Che, napakaganda na ang pagninilay natin ay nag-umpisa doon sa sabi ng Panginoon. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. At inugnay natin doon sa sinabi ng Panginoon, yung nawawalang tupa. Siyempre, kaya nawawala ay dahil hindi sumunod sa Panginoon. Ganun tayo minsan. Parang alibughang anak tayo, nilalarawan ng alibughang anak. So, napakahalaga yung pagbabago. At tsak, pag tayo nagbago, doon makikita ang katangiang unang-una, yung kababaan ng loob at iba't iba pang katangiang tulad ng pinakita ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen.